Isang barko ng pirata ang sumunod sa isang merchant vessel hanggang sa lumapit ito para umatake. Isang lalaki ang nagmadaling patunugan ang kampana para babalaan ang kanyang mga kasamahan, ngunit binaril siya ng mga pirata. Matapos marinig ang kampana, kinuha ni Kapitan Bowden ang kanyang baril at inutusan ang kanyang mga tauhan na sunugin ang logbook. Kalahati ng mga pirata ang nanatili sa deck para labanan ang mga lalaking naroon, binaril sila o itinapon sa dagat. Ang kabilang kalahati naman ay bumaba para hanapin ang iba pang crew. Hindi nagatubili si Bowden na lumaban at nakapatay din ng ilang kalaban. Sa kasamaang palad, 2 pirata ang nakahuli sa kanya, at isang ikatlong pirata ang nagpabagsak sa kanya. Nang magising si Bowden, natuklasan niyang nakuha na ng mga pirata ang kanyang barko at ang mga natitirang crew. Tinanong ng Pirate Captain Connor si Bowden kung paano siya nakakuha ng gold bar na may marka niya. Hindi sumagot si Bowden, ngunit nakahanap ang mga pirata ng mga tala na nagpapakita na ang barko ay nanggaling sa Cayman Brac. Pagkalipas ng 6 na araw sa Cayman Brac, nag-aalala si Ursel dahil hindi pa bumabalik ang kanyang asawang si Bowden. Tiningnan niya ang dagat gamit ang spyglass, ngunit wala siyang nakita. Samantala, binisita ang kapatid ni Bowden na si Elizabeth ng kanyang sikretong kasintahan na si Weston. Gusto ni Weston na magtanan sila, ngunit hindi kumbinsido si Elizabeth. Nang umuwi si Ursel at binuksan ang gate, na-activate niya ang isang alarm system. Dahil sa paggalaw ng lubid, niyanig ang mga bote na nagbigay alam kay Elizabeth na may dumarating at nagpagising sa may kapansa ng anak ni Ursel na si Isaac. Nakakita si Ursel ng usok at nagmadali sa kusina kung saan may 2 kalderong nasusunog. Matapos itong ayusin, pinuntahan ni Ursel si Isaac at tinulungang isuot ang kanyang leg braces. Itinanong ni Isaac kung may nakita siyang barko at nagdagdag ng marka sa kanyang bilang, 59 na araw na silang walang balita sa kanyang ama. Pumunta si Ursel sa kwarto ni Elizabeth, kaya nagmadaling nagtago si Weston sa ilalim ng sahig. Pinagalitan ni Ursel si Elizabeth dahil sa pagpapabiye sa mga kaldero at sa pagbibigay ng pag-asa kay Isaac, ngunit nagreklamo lang si Elizabeth tungkol sa pagkakakulong sa kaawa-awang islang iyon. Pagkatapos, kumuha si Ursel ng mga nyog at gumawa ng cake para sa kaarawan ni Isaac. Sinabi rin niya sa anak na nag-iwan si Bowden ng regalo kung sakaling mahuli ito. Isang magandang kutsilyo ito, at sa isang flashback, ipinakita na ginamit ito ni Ursel para palayain ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasamahan mula sa masasamang tao. Sa dalampasigan, sinusubukan ni Weston na makipagkasundo sa ilang nakakatakot na lalaki. Maya-maya, nag-iwan si Elizabeth ng sulat ng pamamaalam sa night table ni Isaac at lumisan ng bahay. Muling niyanig ang mga bote at nagising si Ursel na agad pumunta sa kwarto ni Elizabeth at nahanap itong walang tao. Nang tumingin siya sa bintana, nakakita siya ng isang nakakatakot na lalaking umaaligid sa bahay. Habang muling yumayanig ang mga bote at may naririnig na mga bulong sa labas, nagmadali si Ursel na i-lock ang pinto at binuhat si Isaac, inutusang isuot ang leg braces. Nagbukas siya ng hatch sa sahig at kumuha ng baril bago itinago ang kanyang anak. Pinaghahampas ng mga lalaki ang mga pinto at dingding habang tinatawag ang kanyang pangalan. Biglang may bumukas na butas sa kisame at 2 lalaki ang pumasok. Napatumba ni Ursel ang isa gamit ang baril, ngunit napatumba siya ng isa pa mula sa likuran. Sinimulang sipain ng lalaki si Ursel, kaya ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, dahilan upang sakalin siya ng kabilang lalaki. Kinagat niya ang kamay nito para makawala at sinubukang gumapang palayo, ngunit sinundan siya ng mga lalaki at pinagbubugbog hanggang sa sumuko siya. Binuhat nila siya at iniuntog ang kanyang ulo sa mesa. Pumasok si Scout sa bahay at humingi ng pera. Sinabi ni Ursel na tumingin sa likod ng portrait. Nagalit si Scout nang makakita lang ng lata na may kaunting barya. Inihagis niya ang lata sa dingding at humingi ng ginto, ngunit sumumpa si Ursel na iyon lang ang meron siya. Nang madi-distract ang mga tauhan sa pagpulot ng barya, binasag ni Ursel ang isang lampara at hiniwa ang mukha ng isang lalaki bago tumakbo. Sa kasamaang palad, nahuli siyang muli, kaya dinuraan niya ito sa mukha. Galit siyang inihagis sa sahig at ibinulong niya kay Isaac na ayos lang siya bago siya kinaladkad pabalik. Ipinakita sa kanya ni Scout ang isang gold bar na may partikular na marka at tinanong kung nasaan ang iba pa, ngunit tumanggi siyang sumagot. Bago umalis, inutusan ni Scout ang kanyang mga tauhan na baliin ang mga buto ni Ursel. Dumating si Connor sa isla at agad siyang hiningan ng pagpapakilala ng lokal. Nagpalipis ng oras si Connor sa pagbabahagi ng pilosopiya habang papalapit ang kanyang mga pirata gamit ang mga bangka. Sa malapit, hinahanap ni Elizabeth si Weston at napasigaw nang makita itong patay na sa buhanginan. Nang makita ni Pastor Bradley ang mga pirata, pinatunog niya ang shell bilang babala at lahat ng lokal ay tumakbo para magtago sa simbahan. Tinanong ni Connor kung nasaan si Ursel, ngunit tumanggi ang custodian at inutusan ang kanyang mga tauhan na lumaban. Unang nagpaputok
pumasok ang mga pirata na pumatay sa lalaking namamahala sa kanya ng isla. Inuntog ni Connor ang lalaki para mapatomba ito. Sa loob ng bahay, nilagyan ng lubid ang leeg ni Ursel at isinabot siya sa kisame. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa pagitan ng kanyang leeg at ng lubid para hindi masukal. Sa sandaling iyon, nagsalita si Isaac at nakita siya ng mga lalaki sa ilalim ng sahig. Dahil desperadong iligtas ang anak, itinigil ni Ursel ang kanyang pagpapanggap at ipinakita na marunong siyang magsalita ng kanilang wika. Mabilis siyang kumilos para ibaba ang lubid at napatumba ang isa sa mga lalaki. Nakipaglaban siya sa dalawang lalaki ng sabay gamit ang anumang bagay na maabot niya bilang sandata. Nang makakita ng pagkakataon, kinuha niya ang kanyang kutsilyo. Hinila ng mga tauhan ang lubid para ibalik siya, kaya pinutol niya ito. Ipinagpatuloy ni Ursel ang laban gamit ang kanyang kutsilyo. Nang subukan ng isang lalaki na kunin si Isaac, sinipan ni Ursel ang mesa sa kanya at binasag ang upuan sa ulo ng isa pang lalaki. Tumayo siya sa ibabaw ng hatch para protektahan ito. Sinaksak niya ang lumalapit na lalaki bago siya ihampas ng isa pang kalaban sa dingding. Ginamit ni Ursel ang kanyang spyglass para saksakin ito at hiniwa gamit ang kutsilyo. Hiniwa niya ang binti ng ikalawang lalaki bago ito sinaksak sa ulo. Nagalit ang natitirang tauhan nang makitang namatay ang kanyang kapatid, kaya sinunggaban niya si Ursel palabas ng bintana. Sinubukang gumapang ni Ursel palayo, ngunit hinampas siya ng lalaki gamit ang spyglass. Ginamit ni Ursel ang isang shell para mapatombo ito at galit na pinagbubugbog habang itinatanong ang kanyang asawa. Namatay ang lalaki bago makasagot, at lahat ng ito ay nakita ni Isaac mula sa kanyang pinagtataguan. Sa beach, maraming lokal ang lumaban kay Connor, ngunit isa siyang mahusay na mandirigma at pinatay sila isa-isa gamit ang kanyang espada at baril. Maraming tao ang nagpaputok mula sa pier, kaya nagtago si Connor sa likod ng gusali at binaril ang bagong taong namamahala sa kanyan. Nakipaglaban siya ng kamay sa mga kubo. Sinubukang abutin ng lalaki ang kanyan at nagawang sindihan ang mitya, ngunit dumating si Connor para patayin ito. Dumating si Elizabeth para humingi ng tulong, ngunit nakita niya ang mga pirata sa dalampasigan at mabilis na nagtago sa isang kubo. Binalaan sila ng lalaki na ang Royal Navy ay nagpapatrolya sa mga katubigang ito at darating din sila. Gusto ni Connor na malaman kung nasaan ang distress signal at nagbantang babarilan ang simbahan. Sinabi ng lalaki na nasa dulo ito ng isla. Sinabi ni Connor sa mga tao sa simbahan na hanggat nasa loob sila ay hindi sila mapapahamak. Pagkatapos ay pinaputukan niya ang lalaki ng kanyon para patayin ito. Dumating si Scout at sinabi kay Connor na nahuli na nila si Ursel. Sa loob ng bahay, inilabas ni Ursel si Isaac at nahanap nila ang gold bar sa sahig. Habang nag-eempake, narinig nila ang pagyanig ng mga bote. Itinutok ni Ursel ang baril sa bintana, ngunit si Bradley lang pala ito. Naglinis at nagpalit ng damit si Ursel habang ikinukwento ni Bradley ang nangyari sa beach. Sa likod ni Ursel, may markang katulad ng nasa ginto. Ipinaliwanag ni Bradley na hinahanap siya ng mga pirata at siya lang ang makakapidyo sa kanila, tinawag siyang Kapitan. Noong una ay ayaw lumaban ni Ursel, ngunit nahanap ni Isaac ang sulat ni Elizabeth at nalaman nilang sinubukan nitong tumakas kasama si Weston. Matapos bawiin ang kutsilyo mula sa bangkay, ibinigay ito ni Ursel kay Isaac at ibinigay kay Bradley ang kanyang baril. Inutusan niya silang maghintay sa ilalim ng markadong puno habang ililigtas niya si Elizabeth. Samantala, tumatakbo si Elizabeth sa bukid at naririnig ang mga pirata sa malapit. Palihim na kumilos si Ursel at nagtago sa tamang sandali. Nilapitan niya si Elizabeth mula sa likuran at dinala sa mataas na damo habang tinatakpan ang bibig nito. Nagkayakap ang dalawa at sinubukang pag-alitan ni Ursel si Elizabeth, ngunit naawa siya nang malamang patay na si Weston. Nahanap ng mga pirata ang bahay ni Ursel at naghanap ng ginto. Ang mga bangkay lang ng kanilang mga kasamahan ang nakita nila. Habang nagpapadala ng mga tao si Quartermaster Lee para maghalughog, pinag-aralan ni Connor ang mga detalye sa loob ng bahay, mga laruan, lubid, at mga marka sa sahig, at napatunayan niyang may anak na may kapansanan si Ursel. Sa gubat, nabaon ang wheelchair ni Isaac sa isang sapa, kaya kailangan niyang maglakad. Malapit na ang markadong puno. Nakarinig sila ng ingay at inilabas ni Bradley ang baril, ngunit sina Elizabeth at Ursel lang pala iyon. Umalis silang apat ng magkakasama, kaya nang makarating ang mga pirata, wheelchair na lang ang nahanap nila. Ilang milya mula roon, inilabas ni Ursel ang isang maliit na bangka na itinago niya sa ilalim ng puno. Pinuna niya sina Elizabeth at Isaac sa kabila ng sapa. Sumunod si Ursel, ngunit ng turn na ni Bradley, nakita nilang papalapit na ang mga pirata. Nagpasya si Bradley na manatili bilang pain para makatakas ang pamilya. Kinilala siya ni Connor bilang si Blackheart Bradley. Inutusan ni Ursel ang kanyang pamilya na magpatuloy habang umakyat siya sa puno para manood gamit ang spyglass. Dinuraan ni Bradley si Connor at tumangging magsalita, kaya binaril siya nito. Nakita ng mga pirata si Ursel sa puno at pinaputukan siya, dahilan para mahulog siya. Nang papatayin na siya ng isang lalaki, binaril ito ni Bradley bago siya tuluyang napatay ni Connor.
Habang tumatawid ang mga pirata sa sapa, biglang umatake ang isang buwaya at nagpanik ang lahat, nakapatay ang buwaya ng ilang pirata. Habang papalapit ang mga pirata, nagtago sina Elizabeth at Isaac sa ilalim ng puno, gumawa ng ingay si Ursel para makuha ang atensyon ng mga lalaki at pinatakbo sila. Inatake niya ang isang lalaki at ninakaw ang baril nito bago muling nagtago. Nang mahanap siya ng dalawang pirata, nakipaglaban siya gamit ang baril at tilim. Isang ikatlong lalaki ang nakahanap sa mga bata at narinig ni Ursel ang sigaw ni Elizabeth. Galit niyang pinatay ang dalawang kalaban at tumalon sa piratang kumuha sa mga bata para patayin ito. Sa sapa, binaril ni Connor ang buwaya para paalisin ito. Sumigaw si Connor at tinawag si Ursel na Bloody Mary, nagbantang ibubunyag ang kanyang nakaraan kung hindi siya makikipagtulungan. Ang sagot ni Ursel ay ang paghagis ng ulo ng isang pirata sa kabilang sapa. Nag-alok si Connor ng deal, ang ginto kapalit ni Bowden, na buhay pa sa barko, maghihintay siya sa bahay ni Ursel. Sumigaw si Ursel na tatanggapin ang deal. Pagkatapos, ginabayan ni Ursel ang kanyang pamilya sa isang nakatagong kuweba. Ipinaliwanag ni Ursel na si Connor ay dating colonizer para sa East India Trading Company. Noong bata pa si Ursel, inatake ni Connor ang kanilang barko, pinatay ang kanyang mga magulang, at kinidnap siya, binigyan pa ng tato bilang marka. Upang makaligtas sa barko, naging pirata rin si Ursel. Napakahusay niyang pumatay kaya binansagan siyang Bloody Mary. Alam ni Bowden ang kanyang nakaraan at ito ang dahilan kung bakit siya nakapagsimulang muli. Inilabas ni Ursel ang kahon ng ginto na ninakaw niya kay Connor at inihanda ang kanyang mga sandata. Samantala, dinala ng mga pirata si Bowden sa bahay at ipinakita ang mga mantsa ng dugo para isipin nitong nasaktan ang kanyang pamilya. Itinanong ni Lee kay Connor kung gusto ba talaga nito ang ginto o paghihiganti lang. Sinabi ni Connor na ang pagpatay kay Ursel ay katumbas ng kalayaan. Sa kuweba, aksidenteng nakakuha ng granada si Isaac. Inutusan ni Ursel ang mga bata na maghintay sa labas. Isinuot niya ang kanyang lumang armor at kumuha ng iba't ibang sandata. Sinabi niya sa mga bata na ihanda ang layag ng bangka para sa kanilang pagtakas. Nahanap ni Elizabeth ang kanyang bounty poster. Ang huling labanan sa gabi, kinukot siya ng mga pirata si Bowden. Inangkin ni Connor na sila ni Ursel ay magkapareha noon bilang kapitan at magkasintahan, ngunit hindi naniwala si Bowden. Sa sandaling iyon, lumabas si Ursel mula sa isang balon at naghanda ng trap na granada. Pinatay niya ang isang gwardya at gumamit ng lubid para bitihin ang isa pa sa bubong. Dumausdas siya sa ilalim ng bahay at napatumba ang isa pang pirata. Gamit ang hatch, pumasok si Ursel sa bahay at pinatay ang isa pang lalaki. Naglagay siya ng kumukulong kaldero para mapuno ng usok ang bahay. Nahanap niya si Bowden sa kwarto. Humingi ng paumanhin si Bowden sa pagkuha ng ginto para sana kumuha ng doktor para kay Isaac. Inamin ni Ursel ang kwento ni Connor ngunit sinabing ginawa lang niya iyon para mabuhay. Itinago ni Ursel ang isang kutsilyo sa damit ni Bowden at nangakong ililigtas siya sa trade. Naghalikan sila bago tumakas si Ursel sa bintana. Sa labas, pinalibutan si Ursel ng mga pirata, ngunit gumamit siya ng granada para pasabugan ang isa. Lumabas si Connor at pumayag sa palitan. Inilabas ni Ursel ang ginto mula sa balon. Habang kinakalagan si Bowden, bigla itong nakipaglaban kay Connor. Pinigilan naman ni Ursel ang ibang pirata gamit ang mga granada. May sniper na sumubok barilin si Bowden ngunit nakaiwas ito. Sa kaguluhan, naabot ni Lee si Ursel at pinutol ang kanyang lubid para hindi na ma-activate ang trap. Napatumba ni Ursel si Lee, ngunit nakita niyang napatumba ni Connor si Bowden kaya sumuko siya. Binaril ni Lee ang binti ni Ursel para mapatomba siya. Sinaksak ni Connor si Bowden sa dibdib at namatay ito sa harap ni Ursel. Galit na kinuha ni Ursel ang kanyang espada ngunit dinasarmahan siya ni Connor. Ipinaliwanag ni Connor na ang ginto ay para sa kanyang mga tauhan, ngunit ang bounty ni Ursel ay para sa kanya. Kumuha si Ursel ng apoy at sinilaban ang lubid ng chest ng ginto. Tumalon si Ursel sa balon bago sumabog ang bomba sa ilalim ng ginto. Gumuho ang balon ngunit nakapagtago si Ursel sa isang sikretong lagusan. Sa kuweba, nalaman ni Elizabeth mula sa logbook na si Bowden ay isang dockhand na nakilala si Ursel nang dumating ito sa Isla Bitbit ang ginto. Isang peking pangalan lang ang Ursel. Nang makabalik si Ursel sa kuweba, agad siyang nanghina. Sa bahay, pinatay ni Connor si Lee dahil sa pag-aaklas nito. Nagbigay siya ng talumpati tungkol sa kapatawarang alok ng tatlong imperyo para sa makakahuli kay Ursel. Nahanap ni Scout ang sikretong lagusan sa balon. Ginamit ni Ursel ang alak para sa sakit ng kanyang sugat at sinara ito gamit ang wax ng kandila. Nakumbinsi siya ni Elizabeth na ituloy ang laban. Naghanda sila ng mga trap. Nang pumasok ang mga pirata sa kuweba, napatay ang isa dahil sa trap na baril. Nagkaroon ng bar ilan. Sinilaban ni Elizabeth ang mga pampasabog para hindi makapasok
pumasok ang iba. Nahanap ni Scout si Elizabeth at muntik na siyang sakalin, ngunit sinaksak ni Isaac ang braso nito. Pinaganya ni Elizabeth ang isang crossbow na bumaon sa katawan ni Scout sa dingding. Kinuha ni Elizabeth ang kwintas ni Weston bago umalis. Sa mga tunnel, isa-isang pinatay ni Ursel ang mga pirata sa dilim. Naiwan si Connor na mag-isa at hinamon si Ursel sa isang huling duel sa labas. Sa dalampasigan, nakita ni na Isaac at Elizabeth na may nakasinding signal. Ginawa ito ni Connor para ibigay si Ursel sa Navy. Naglaban sina Ursel at Connor gamit ang kanilang mga sandata. Maraming beses silang nagkasakitan. Sinubukan ni Connor na pasukuan si Ursel para makuha ang bounty, ngunit tumanggi siya. Sa huli, dumating si Elizabeth at binaril si Connor bilang distraction na nagbigay ng pagkakataon kay Ursel na saksakin at patayin ito. Sinabi ni Ursel kay Elizabeth na ang tunay niyang pangalan ay Miam. Sa bangka, nakahanap si Isaac ng mga nakatagong gold bar. Lumabas na ang mga tao sa simbahan nang makita ang paparating na Navy.